Namimiligrong ma-dismiss sa serbisyo ang ilan sa 200 pulis na hindi sumipot sa kanilang deployment sa Basilan. Ayon kay Police Senior Superintendent Jonard Carlos, tagapagsalita ng PNP, handa naman silang patawarin ng pulis sakaling katanggap-tanggap ang kanilang rason. Pero ang mga pulis na mapapatunayang sinadyang umiwas na sumama sa biyahe ay sasampahan ng kasong AWOL o Absence Without Leave na isang ground para ma-dismiss sa serbisyo. Iginit naman ni Carlos na hindi isang parusa ang madestino sa Basilan dahil nangangailangan naman talaga ng dagdag na tropa doon para sa laban ng gobyerno kontra Abu Sayyaf. Well, ang bago ho na send-off, it's an opportunity for them to shine. Yan ang sinabi ni General Albayalde. Prove them wrong. Prove that you still love the service and you still want to serve. Tuluyan ang na-eliminate sa playoff contention ng winless Mighty Sports Philippines sa itinatanghal na 28th Dubai International Tournament. Ito'y matapos silang muling mabigo sa kanilang ika-4 na laro kontra Lebanese team HomeNet Men 100-93. Pinangunahan ni PBA import Justin Brownlee ang Mighty Sports kung saan kumamada siya ng 20 markers. Sa ngayon ay may hawak na 0-4 win-loss record ang Mighty Sports. At may nalalabi pa silang 2 game kontra Al Riyadi at Ball Above All. Hinimok ng minorya ng Kamara ang Senado na muling buksan ang kanilang investigasyon kaugnay ng extrajudicial killing sa bansa. Ito ay matapos lumantad at magbago ng pahayag ang dating pulis na si SPO3 Arthur Las Cañas. Git nila dapat dinggin under oath ang mga pahayag ni Las Cañas. Magandang pagkakataon din umano ito na pakinggan ng Senado si Las Cañas lalo na't dinirinig din ngayon ng mataas na kapulungan ang death penalty bill. Samantala ay kinalungkot naman ng Kamara ang desisyon ng mayorya na agahan ang botohan sa death penalty. Sa halip na Marso 8 sa Pebrero 28 na magbobotohan ng Kamara kung ipapasa nila ang death penalty. Nagkaloob ng anti-pollution mask ang isang pribadong kumpanya sa MMDA at Skyway Management para gamiting panlaban sa polusyon ng mga traffic enforcers at kawani ng Skyway na nasa lansangan. Si Julius Disamburun sa detalye. Malugod na tinanggap ng Metropolitan Manila Development Authority at Skyway Management ang tig-1,000 anti-pollution mask na ipinagkaloob ng isang pribadong kumpanyang medikal. Ang mga mask na ito ay magagamit ng mga traffic enforcers ng MMDA at Skyway bilang panlaban sa matinding polusyon habang nasa lansangan. Para kay MMDA Health Public Safety and Environmental Protection Director Lloyd De Alzona, makakatulong din ito sa kanila mga tauhan na magampanan ang tungkulin ng hindi nagkakasakit. Lalo't ang kalaban nila ay hindi lang daw mga pasaway ng motorista, kundi pati ang mga toxic gases na nagsasanhi ng asthma. This is something that we cannot even see kasi microscopic ang measurement na yan. So, sobrang liit, you don't even see it in the air, but you take it in to your lungs. Kaya the smaller it is, the smallest is 2.5, the worse it can affect your condition. In fact, in meetings of interagencies, all involved in the air pollution measure against air pollution. Sa panahon nga daw ngayon, ni ultimo panyo o washable mask ay hindi na kayang protektahan ng isang tao mula sa respiratory illness. Kung MMDA ang tatanungin, bukod sa mga NGO ay tuloy din ang gagawing ugnayan nila at mapaigting ang anti-air pollution drive. Suportado din daw nila ang modernisasyon sa mga pampublikong sasakyan, hindi lang para matiyak na ligtas itong masasakyan ng mga commuters kundi para masigurong hindi ito nagbubuga ng maitim na usok. Batay sa datos, nasa 71% ng polusyon sa hangin ay nagmumula sa mga sasakyan, mapapampubliko man o pribado, na kung saan pasok sa PM2.5 particulates. Maliit man daw itong parte pero mapanganib sa isang tao. There is a 32% increased risk of dying in diabetics. For COPD, there is an increase of 28%. For CHF or congestive heart failure, there is 27%. And for inflammatory diseases like your asthma, you have 22% increase of dying. Asthma is cannot be cured, okay, but it can be controlled.
Kaya madalas daw sa mga lugar na matatraffic at maraming sasakyan na itatala ang mataas na total suspended particulates. At kapag daw ang isang tao na baba dito, tiyak na may kaakibat itong epekto sa utak, puso at reproductive system. Isa nga daw na nakikita nilang lugar ang Pasay Taft Rotonda na may 400 TSP na itatala naman daw tuwing magbabagong taon ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa paggamit ng paputok. Para sa PTV News, Julius de Samburon. Inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI na agad na baguhin ang format ng clearance form. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan pang sabihin ang mga mag-a-apply ng clearance sa National Bureau of Investigation kung saan nila gagamitin ang naturang aplikasyon. Sa halip na ilagay kung para sa local o overseas employment ng clearance, gagamitin na lamang dito ang katagang issued for whatever purpose. Ayon kay Aguirre, ang Unified NBI Clearance System ay kanilang tugon sa pangangailangan ng mga mamamayan na makakuha ng clearance mula sa NBI.